Mahal na mahal si Mauro ng kanyang mga magulang, kahit na umusmus pa lang siya, lalo na ang kanyang nanay Suling, dahil nag-iisa lamang siyang anak ng mga ito, hanggang dumating ang araw na isang binatiling binata na si Mauro at doon niya naririnig ang mga tsismis tungkol sa kanyang ina na isa raw itong aswang. Nagalit si Mauro sa mga tsismis na naririnig dahil syempre pati siya'y madadala sa kahihiyan dahil magbibinata na siya. Ang ipinagtataka niya kung bakit hindi ito binigyan ng pansin man lang ng kanyang ina. Kaya isang araw ay di na niya napigilang tanungin ang kanyang ina tungkol dito. Nay, totoo po ba mga sabi-sabing naririnig ko tungkol sa inyo na kayo po raw ay isang aswang? Lakas loob na tanong ni Mauro. Biglang natigilan ang kanyang nanay Suling sa kanyang itinanong at medyo matalim siyang tinignan nito na parang hindi nito nagustuhan ang kanyang tinanong tungkol dito. Hindi totoo yan, anak. Kung ano man ang iyong mga naririnig, lahat ng iyon ay walang katotohanan. Kaya huwag mo silang pakikinggan at pansinin. At ako ang iyong paniniwalaan. Ang sabi ng kanyang ina sa kanya, kaya mula nang sabihin iyon sa kanya ng kanyang ina, ay napanatag ang loob ng binatilyo na hindi pala totoong aswang ang kanyang ina. Isang araw ay wala ang kanyang ama dahil may dinalaw itong nagkasakit na kapatid nito sa isang probinsya, kaya siya at ang kanyang ina lamang ang naiwan sa kanilang bahay. Pagsapit ng takip silim ay napansin ng binatilyo ang malaki at mapupulang bilog na buwan nang siya'y tumingala sa ibabaw, kaya nanindig ang kanyang mga balahibo. Lalo na't sinabayan pa iyon ng pagtahol ng kanilang alagang asong si Blackie at ang pag-alulong nito ng sunod-sunod. Mabilis namang pumasok sa loob ng bahay si Mauro at nabigla pa siya nang masalubong ng kanyang mga mata ang kanyang inang nakatitig sa kanya. Nay, bakit po? Nagtatakang tanong ni Mauro sa ina. Ngunit hindi agad ito sumagot at nakapagsalita, kaya mas lalong nagtaka ang binatilyong si Mauro. Nay, bakit ganyan po kayong makatingin? Ulit na tanong ni Mauro sa ina at parang natauhan naman ito. Wala anak, pasensya ka na sa akin. Mauro anak, kung ano man ang sabihin ko ay dapat mong susundin ngayon at huwag mo itong lapagin. Ani-aling Suling sa anak. Bakit nay? Ano po yan? Tanong ni Mauro. Pumasok ka ngayon din sa iyong kwarto at isarado mo ito ng mabuti at huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi sisikat ang liwanag ng araw sa umaga. At ako naman ay papasok na rin sa aking kwarto at huwag na huwag mo akong kakatukin o tatawagin man lang dahil ako ay magpapahinga na rin sa sobrang pagod at puyat sa maghapong pagbabantay ng ating mga paninda. Mahabang sagot ng kanyang ina. Ngunit napansin niya ang medyo mariin na pagtitig nito sa kanya. Nakadama ng pagkatakot si Mauro sa paraan ng pagtitig sa kanya ng kanyang ina, ngunit ni hindi sumagi sa kanyang isipan na totoo nga siguro ang mga sabi-sabing aswang ang kanyang nanay Suling. Sinunod niya ang kanyang ina at mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto at isinara nga niya iyon ng mabuti. Habang dumidilim ang paligid ay mas lalong nag-iingay ang mga aso sa labas at magkasabay na umalulong ang mga ito. Dilat na dilat ang mga mata ni Mauro at nanatiling nakikinig lang siya sa mga kaluskos at ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa'y isang malakas na kalabog ang kanyang narinig mula sa kwarto ng kanyang mga magulang kung saan ngayon naroroon ang kanyang inang nagpapahinga. Kaya nabigla si Mauro at di niya napigilan ang sariling tawagin ang kanyang ina dahil sa kanyang pag-aalala kung ano ang nangyayari rito. Nay, ano bang nangyayari sa inyo dyan? Sigaw at tawag ni Mauro sa kanyang ina. Ni hindi sumagot ang kanyang ina at muling kumalabog mula sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang na parang may tumalon mula sa bintana ng kwarto. Kaya sobrang nag-alala si Mauro. Naisip niyang baka may masamang taong nakapasok sa loob at hindi niya napigilan ang sariling lumabas ng kanyang kwarto at tinungo ang pintuan ng kwarto ng mga magulang at maingay niyang kinatok iyon. Nay, sumagot po kayo. Buksan niyo po itong pintuan. Ano po nangyayari sa inyo? Tawag ni Mauro sa ina. Ngunit napansin ni Mauro
na hindi naman pala nakalak ang seradura ng pinto ng kwarto ng mga magulang, kaya lakas loob niyang binuksan iyon. Nagulat si Mauro na sumalubong sa kanyang paningin ang nakabukas ngang bintana ng kwarto. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan na tumagos mula sa bintanang nakabukas ay natatanglawan ang loob ng kwarto, at doon nalaman ni Mauro na wala roon sa loob ang kanyang nanay Suling. Mabilis niyang pinindot ang switch ng ilaw sa loob para lumiwanag ang buong silid. Pagkatapos ay nakita nga niyang wala talaga roon ang kanyang ina, at nagtataka siya sa mga kalat sa loob ng kwarto. Tumakbo si Maru sa nakabukas na bintana at tinignan sa labas, sabay tawag sa kanyang ina. "Nay, saan po ba kayo?" Malakas na tawag ng binatilyo, ngunit natigilan si Mauro nang may biglang maalala. Naalala niya ang tsismis tungkol sa kanyang ina na ito ay aswang. Natakot si Mauro at kaagad na isinara ang nakabukas na bintana. "Diyos ko, baka totoong aswang si nanay," ang sabi ni Mauro sa sarili. Kasasara pa lang ni Mauro sa nakabukas na bintana ay may biglang malakas agad na bumundol roon, at kasabay na narinig ang tinig ng isang galit na wakwak. "Nay, ikaw po ba yan?" Namumutla at nanginginig na tanong ni Mauro. Narinig ni Mauro na may hagikik mula sa likod ng bintana. Mas lalong natatakot at napayakap si Mauro sa sarili, lalo na't hindi tumigil ang wakwak sa pagbundol at pagtulak nito sa likod ng bintana. "Nay, kung ikaw po yan, huwag mo po akong takutin at biktimahin. Anak niyo po ako." Umiiyak at pinagpapawisang wika pa ni Mauro sa masamang nilalang na wakwak sa likod ng bintana. Sa tagal ng pagtutulak ng aswang sa likod ng bintana ay biglang nabuksan nito iyon, na ikinagulat at ikinamangha ng binatilyong si Mauro dahil sa aswang na tumambat sa kanyang paningin. Napatili ng malakas si Mauro. Ang wakwak ay ang kanyang nanay Suling, at walang kahirap-hirap itong pumatong sa malaking bintana at naglalabay ang bibig nitong may mapupulang mga matang nakatingin sa kanya. Magulo ang tumatayong mga buhok nito sa ulo, at idagdag pa ang mahaba at matatalas nitong mangkuko at mabalahibong braso nito. "Huwag, Nay!" Sigaw muli ni Mauro, ngunit parang hindi na siya kilala ng kanyang ina. Tumalon ito sa loob ng kwarto mula sa bintana kung saan ito nakapatong, at si Mauro naman ay mabilis pa sa 4:00 binuksan ang pintuan ng kwarto at patakbong mabilis na lumabas mula roon. Ngunit ang kanyang aswang na ina ay humahagikik itong sumunod at humabol sa kanya palabas ng kwarto. Hinabol siya nito. Wala sa sariling tumakbo si Mauro kung saan ang punta niya. Natagpuan na lamang niya ang sarili sa kusina, ang kanyang hinuntungan, at doon siya napahinto sa pagtakbo. Tumulo ang kanyang luha at pawis sa kanyang naranasan ng mga sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata ni Mauro nang maramdamang nasa likuran na niya ang kanyang inang nakasunod sa kanya. Paglingon niya ay agad siyang sinakal ng mahigpit nito sa liig. Impit na umiyak ang binatilong si Mauro. Muli niyang narinig ang mahinang tawag ng kanyang aswang na ina. Gustong iligtas ni Mauro ang kanyang sarili, kaya nang masulyapan niya ang matalim na kutsilyo sa kanyang tabi, ay inabot niya iyon at mabilis na sinaksak sa dibdib ang kanyang ina. Mas lalong nanlaki at namilog ang mga mata ng aswang niyang ina nang masaksak niya ito sa dibdib. Unti-unti itong bumitaw sa pagsakat sa kanyang liig, at maraming dugong umagos mula sa dibdib nito. Parang nasyak naman si Mauro na tinignan ang nakabaong kutsilyo sa dibdib ng aswang niyang ina, at kasunod niyon ay biglang bumagsak ito sa sahig. Umiiyak na sumigaw si Mauro, sabay sambit ng pangalan ng kanyang ina, at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa mga sandaling iyon. Nakita ni Mauro ang unti-unting pagbabalik ng tunay na itsura ng kanyang ina, at doon siya muling sumigaw sa pag-iyak at niyakap agad ang inang dugo ang bumagsak sa sahig. "Patawad, Nay!" ang iyak ni Mauro. Mahinang gumalaw si Aling Suling at hinaplos ang mukha ng binatilyong anak. "Patawarin mo ako, anak. Ang isipan ko ay malaking tulong sa aking ginawa. Pero ang aking katawan at mga kilos ay hindi ko mapipigilan dahil kontrolado ito ng masamang espiritu ng kadiliman. Salamat. Naligtas mo ang iyong sarili. Hindi ko ginustong maging ganito, anak. Patawad. Dahil totoong aswang ang iyong nanay." Mahabang wika ng kanyang ina,
at kaagad itong pumikit na tanda ng pagputol ng tuluyan ng hininga nito. Nay! Muling sigaw ni Mauro habang patuloy sa pag-iyak. Mula noon ay hindi na naging masaya ang buhay ng binatilong si Mauro dahil pabalik-balik sa kanyang isipan ang mga pangyayari, lalo na at ipinakulong pa siya ng kanyang ama dahil hindi ito naniniwala sa kanyang dinipensahan lang niya ang kanyang sarili mula sa kanyang aswang na ina.